controversial name in showbiz. Nanahimik at umiwas pero hindi nakaligtas sa mga pamumuna at kritisismo ng publiko. Ngunit handa na siya sa kauna-unahan at walang atrasang paglalantad. Ito ang biggest buzz pasabog, the most exclusive tell-all interview. Charis! Everybody was talking about you. Dito tayo mag-umpisa. Bakit ka naging maila sa media? Kasi po, talaga po ako pag may mga ganitong mga big issues na lumalabas po talaga. Siyempre, kahit mga tao pa rin po ako, natatakot ako. Sobrang maingat po ako na hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin para maging neutral lang po yung maging reaction ng mga tao. Kasi ayoko po na bigla na lang akong magsasalita tapos lahat negative. Kaya parang binigyan ko po yung sarili ko ng break na mag-isip kung ano ba yung dapat kong gawin, kung ano yung next step na kailangan kong gawin para maging better lahat ng situation. Kaya po ako nakaharap po sa mga. Why are you breaking your silence now? Bakit ka nagsasalita ngayon? Ang dami ko pong hinihinsan. Totoo po pala yung pag na-feel mo, saka po kasi sa ilang taon din po na parang madami po akong ginawa para sa mga tao na mahal ko, para mga pamilya ko, ginawa ko po para sa kanila. Ngayon ko po talaga na-feel na this time, gusto ko naman po gawin ako para sa sarili ko. Ito yung mga signs na pinagagalingan kung bakit magkaharap tayo. Opo. Umpisa natin ang pag-uusap sa iyong pamilya dahil ito yung mga issue na hanggang ngayon napakaraming mga tanong patuloy na pinag-uusapan. Diretsa. Ikaw ba at ang iyong mami, si Mami Raquel, ay magkagalit? Opo, nataaway kami. Kailangan ko po siyang intindihin dahil kung nasaktan man niya po ako, alam ko pong mas nasaktan po siya bilang isang ina. Kaya, ngayon po, hindi po kami yung magkaaway. Magana, sa stage pa rin po kami na tinatry po namin pareho na intindihin yung isa't isa. Pero I have to give her credit na talagang tinatry po niya na intindihin yung sitwasyon. Kaya po, sinasabi ko po na, opo, nagkaaway kami, pero normal lang po yun. Lola mo, kayo ba ng lola mo ay magkagalit? Sa totoo lang po, hindi naman po. Hindi po. Kasi, alam ko po may nakita po akong interview po niya. Pero, hindi po kami mag-aaway. Hindi po. Kasi, una po sa lahat, hindi pa naman po ako nagkakaroon ng chance na makausap ko yung lola ko. Siguro po, syempre, may sarili kong opinion yung lola ko. At tinatanggap ko rin po yun. Kaya, nung napanood ko po yung interview niya, naiintindihan ko po na gano'n yung nararamdaman niya. Pero, hindi po kami tama. Sino si Robert Rivera? Hindi mo po. Ang tinutukoy niya ay ang lalaking malapit sa kanilang pamilya na dati nang na-isyong karelasyon umano ni Mami Raquel. Nagpahayag si Robert patungkol sa mga negatibong ginagawa umano ni Charis simula nang umalis ito sa poder ng kanyang ina. Marami po akong nakita. Na comments niya, marami po akong nakita ng sinabi niya sa media, sa mga tao. Pero, dito po nire-respeto ko siya. Nire-respeto ko siya as a person. As my ninong. Okay. Malaki yung utang na loob ko sa kanya, honestly. Hindi ka galit sa kanya? Hindi ko alam kung bakit hindi ako galit sa kanya. Kahit naisipin ko po na kailangan kong magalit dahil sa mga sinabi niya, pero hindi. Nag-stay po kami sa bahay nila. Mga small things, siya nagturo sa akin mag-drive. Basta ang sa akin lang po, kilala niya ako. Bilang isang tao, kilala ko po siya. Nirespeto ko siya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Yun lang po. Naging usap-usapan, umalis ka ng bahay. May mga gumamit ng salita, naglayas ka ng bahay. Ito ba'y totoo? Anong dahilan? Tell us the story. Nilayas. Hindi ko po alam kung ang sasabihin ko dyan. Umalis po ako ng bahay, opo. Pero alam ko po na parang alam din naman po ni Mami noon na doon darating sa point na umalis po ako dahil ayaw ko nagtuturo. Umalis ako na yun yung kailangan. Charis,
Ang tanong ng lahat ngayon ay, nasaan ka ngayon? Saan ka nakatira? Dito sa Pilipinas? Sino ang iyong itinuturing na pamilya? Lalo na itong panahon na mahirap ang iyong pinagdadaanan. Yun po, nagsistay po ako dito po, sa Laguna po, sa Cabuyao. Actually po, nagsistay po ako sa isang pamilya na hindi ko po ina-expect na as in makikipagsapal na lang yun kasama ko. Susugal. Isusugal. As in, will take a bullet for me. Na hindi ko na-expect na ganun. Kaya nga nung birthday ko, sinabi ko talaga na napakaswerte ko na may mga ganung tao. Kasi sa sitwasyon ko ngayon, Tito Boy, hindi ko ina-expect. Ang hirap mag-trust. Ang hirap mag-trust, ang hirap maghanap ng taong gano'n. Pero again, hinayaan ako ng Diyos na bigyan ako ng sign, bigyan ako kung sino yung pwedeng tumulong sa akin. Nandito sila sa Laguna, sila Mami Ina, sila Tatay George, sila Kuya Glenn. Matagal na po kami magkakilala. Bata pa po ako pagdating ko po sa bahay ng araw na yun. Na-feel ko po yung komportable ko talaga. Dito your home. Opo. And ngayon ko po masasabi na finally, kahit, finally, na pag pumasok ako sa isang bahay, pwede na akong humiga. Sabi nga, pagod na ako. Pwede kong lahat gawin. Pwede akong magbaliw-baliwan. Pwede kong ipakita kung sino si Sherry sa harap nila. Na wala mang home. Na wala mang gusto. That's what you call home. Anong nais mong sabihin sa kanila? To your family, to your home here in Cabuyao. Anong nais mong sabihin? Sa pangalawang pamilya ko po, parang yung pasasalamat, parang hindi pa po enough yun. Parang feeling ko kahit nasabihin ko yun araw-araw, hindi pa enough yun sa mga ginawa nila para sa akin. Alam ko po, nandito na ako, mga isang buwan na po ako dito, pero parang years na po ako nagsistay dito. Yun yung pinafeel ko nila sa akin. Gusto po sabihin talaga ngayon, sa harap ng maraming tao na nagpapasalamat po ako sa kanila. Sana po huwag silang mag-isip ng masama huwag silang mag-isip against sa kanila dahil kung hindi po dahil sa kanila wala akong siguro po sobrang depressed ako. Kaya nagpapasalamat po ako na tinulungan nila. Umaasa ka ba, Cherise, na mabibigyan kayo ng pagkakataon ng lola, ni Robert, ng nanay mo na makapag-usap kayo lahat ng tayo? Siguro po. Naniniwala po ako dun. Lagi ko naman po tinatry na isipin lahat ng positive na eventually, lahat magiging okay. Iba pang pinag-uusapan. May mga haka-haka ngayon na di umano'y wala ng karera si Cherise. Patambay-tambay na lamang sa Cabuyao. Comment. Alam ko yung mga tao nga dito, tawag na sa akin, moy-moy. Bakit muwi-muwi? Wala po. Parang naging joke na po yan dito nung nalaman nila yon. Napalaga rin po ako kasi parang na-realize na ang hirap pala. Pag nag-try ka magpakababa, may comment pa. Yung nakikita nila ako sa labas, na gumagala ako ganyan. Ganyan po talaga ako. I'd rather do that na mahal kesa maging pasosyal ako. Na ayokong lumabas, ayokong magpainit. Nanonood ako ng liga ng basketball dahil yung pong hilig ko ngayon. Yun po yung gusto kong gawin. Pag-usapan natin yung karera. Di umano'y wala ng karera si Cherise. Sa mga tagahanap na gusto talaga malaman kung anong magaganap sa karera. Sa US po si Mark Johnson pa rin po yung naghahandle sa akin. Wala pong nagbago doon. Dito naman po sa Philippines, si Glenn Alvarez. It's just very nice to have yung tao na kilala ka. Kilala ka, alam yung gusto mo, alam yung ayaw mo. Dagdag pa ni Cherise, marami raw siyang panibagong handog na dapat abangan ng lahat. Magkakaroon po ako recording, magkakaroon po ako ng isang, magre-record po ako ng isang song na mag-feature sa isang malaking project po. Yeah. Syempre po, mga TV shows na lalabas ako din po na hindi ko pa pwedeng sabihin.
sasabihin ko po. In other Pero, words, may mga mangyayari sa iyong karera. syempre po, para naman po sa mga fans ko po dito sa Philippines, we're still working on doing my third album here in the Philippines. Okay. Na para lang po sa kanila lahat. Pero basically what we're trying to say here is, lalo na para sa inyong mga tagahanga, yes, my career is under control. My career is doing okay. Ito na yung pinakaantay ng sambayang Pilipino. Una, lalo na nung lumabasan yung mga larawan sa social network. Maraming haka-haka. Tungkol sa mga pagbabago, appearance mo, pananamit, buhok, pati lang yung mga kilos. Bakit nagbago ito? May mga haka-haka, may mga speculations na si Charisse nag-rebelde. Si Charisse ay naghahanap ng atensyon. Hindi ko po alam na-explain ko kasi lahat po ng ginawa ko, yung nagpatatawa ko, napagupit ako, lahat po yun, choices na ginusto ko po. Na alam kong very risky. Pero ginawa ko po dahil yun yung gusto ko po. Hindi po dahil sa nagre-rebelde ako, hindi po dahil sa, halimbawa po, nasaktan ako ng isang tao, sinaktan ako ng pamilya ko, kung ano man yun, emotionally, depressed ako dahil ginawa ko yun. Hindi po. Ginawa ko po yun dahil Gusto mo. yun po gusto ko. Susunod, Charisse, di na paaawat ang sagot na inaantabayanan ng lahat. Simple lang. Charisse, are you a lesbian? Opo. Tomboy po ako. Sorry, Nani. Carl. Ito. Nagkaroon ka na ba ng mga relasyon o relasyon sa kapwa mo? Sino si Alisa Quijano sa buhay ni Charisse? Nagtanan daw kayo. May plano ka bang magpakasal? Ang pagpapatuloy ng mga pasabog kada pasabog sa pagbabalik ng The